Isang mapagpalang araw sa inyo, kakilabot. Ako nga pala si Roy at kasama ko ang pinsan kong si Eric nang minsang mapunta kami sa isang lalawigan ng Panay sa Aklan. Isang kakilala kasi ang nagyaya sa amin upang makipiesta sa kanilang lugar. Malapit na raw ang piyesta kaya naman hindi kami agad nagdalawang isip ni Eric at sumama kami. Pero iba pala ang naghihintay sa aming dalawa ni Eric. Isang kababalaghan at nakakatakot na karanasan. Naganap ito taong 1985 sa lugar ng Aklan at dito magsisimula ang aming hindi malilimutang engkwentro sa aking buhay. At dahil sa ang lolo ko ay may kaalaman sa mga aswang at mga anting-anting, ay ibinigay niya sa akin ang isang bagay. Buto ito ng kalamansi, pambihirang buto dahil may pagkamatigas ito na hindi gaya ng mga pangkaraniwang buto na nakukuha natin sa kalamansi. Ang sabi ng Lolo Andres ko ay magagamit ko daw ito kung sakaling may mangyari sa akin dahil nga nakwento ko dito na may kilala akong taga-Aklan. Roy, ikaw ba'y kilala mo na yung kaibigan nyo na nakilala nyo kamong taga-Aklan? Mag-iingat ka, iho. At lugar ng Bisaya ang Aklan. Maraming aswang sa lugar na yan. Si Lolo naman, aswang? May ganun pa ba sa panahon na to? Wala hong aswang doon. Sa kapiesta daw kasi, kaya sinasama ako. Gusto rin ni Eric, kaya dalawa kami. Basta Roy, mag-iingat kayo doon. May ipapabaon na lang ako sa'yo para maging ligtas kayo ni Eric. Mahirap na, baka mamaya ay may mangyari. Huwag naman sana, pero mainam na rin ang may pag-iingat tayo. Tumango ako kay Lolo Andres. Kahit na nagtataka ako, ay hinayaan ko na lang din. Alam kong nag-aalala siya dahil malayo din ang Aklan. Nagpunta ako kay Eric para sabihin na payag na si Lolo. Pero itong si Tio Badong ay ayaw pumayag. Kaya kinausap ko pa siya ng maayos para payagan din niya si Eric. Ipinaliwanag ko na ang sabi sa akin ni Lito ay sa makalawa na raw ang piyesta. Kaya balak sana namin na bukas na umalis. Pinag-usapan na naming mabuti ni Eric na dapat na maging maingat lalo na at dadayo kami doon. Kaya naman sa huli ay pumayag din si Tio Badong. Insan, pinagbabaon ako ni Itay ng maliit na patalim sa katansong tingga. Ang weird ni Itay talaga, pero kinuha ko na rin. Si Lolo din nga binigyan niya ako nito, buto ng kalamansi. Buto? Ano daw yan? Saka para saan? Basta, para daw protection ito. At dahil may alam naman si Lolo sa mga ganong bagay, kaya kinuha ko na. Napailing na lang si Eric dahil doon. Wala naman na akong magawa pa, kaya naman kinuha na lang namin ang mga pinabaon sa amin ni Lolo at Tio Badong. Kinausap nga rin ako ni Tio Badong dahil daw delikadong lugar ang Aklan. May sabi-sabi daw na marami ang mga aswang sa lugar na yon, kaya pinag-iingat kami ni Eric. Tinanong din niya ako kung saan namin nakilala si Lito. Sinabi kong minsan ko lang itong nakita at tinulungan ko sa palengke. May bahay kasi ito malayo sa mga lugar namin na tinitirahan. Madalas din na nagpupunta kami doon ni Eric, kaya nayaya kami sa probinsya nila na hindi ko naman natanggihan pa. Isang umaga ay nagpunta ako sa bahay nila, pero ang sabi ng ipinakilalang pinsan niya sa akin ay umalis lang daw saglit si Lito para bumili ng mga pasalubong sa bayan. Nagpaalam na rin ako agad dito. Ayaw pa nga akong paalisin ng pinsan niya. Ang sabi nito ay hintayin ko na lang daw si Lito, pero tumanggi na lang ako. Hindi pa nga ako sigurado kung sumimangot ito nang tanggihan ko ang paanyaya niya na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pag-uwi ko galing ng bahay nila Lito ay nakasalubong ko si Lolo. May dala-dala itong mahabang kahoy na tila matigas. Naupo ito sa labas kung saan may maliit na upo ang kahoy doon at kinayas niya ng kinayas ang kahoy na dala niya. Naintriga ako kung para saan yun. Kaya naman tinabihan ko si Lolo at tinanong kung ano ang gagawin niya doon. Abala ito sa pagkakayas kaya hindi niya ako agad nasagot. Matapos niyang makayod ang dulo na may tulis, ay tumingin ako dito. Saka lang niya ako sinagot. Dalhin mo ito ha. Kailangan na handa kayo ni Eric. Malayo ang Aklan. Pwede pang magbago ang isip mo, apo. Lo, magiging maayos lang ho kami doon. Saka isa pa, wala naman ho sigurong aswang doon. Ay, sa tingin ko ay buo na talaga ang loob nyo. Ito ay isang tungkod. Pero kita mo ba ang dulo? Matulis yan. Aalisin mo lang ang harang at maililigtas ka niyan
sa anumang kapahamakan. Kinuha ko ang tangan ni Lolo. May kabigatan ito pero ayos lang naman. Hindi naman ito sagabal kung bitbit ko dahil manipis lang naman ito. Bumalik ako sa bahay nila Lito at kasama ko na si Eric. Malayo pa lang kami ay naaamoy na namin ang masangsang na amoy dahil pasalubong ang ihip ng hangin sa aming dalawa. Ayaw na sana naming tumuloy pero lumabas mula sa loob ng bahay niya itong si Lito at napadako ang tingin nito sa aming dalawa ni Eric. Kaya ayaw man sana ni Eric na tumuloy ay wala na rin kaming magagawa. Kumaway na kasi si Lito. Tanda na pinapatuloy kami nito. Siniko ko pa ang pinsan ko dahil balak sana nitong huwag nang tumuloy kaso hinila ko na siya sa dulo ng kanyang damit kaya wala na itong nagawa pa. Mas lalo lang naming naamoy ang malansang amoy na yun kaya pinigilan ni Eric na maduwal. Napansin naman iyon ni Lito kaya naman napatawa na lang ako para sa akin matuon ang kanyang pansin. Ang sabi niya ay may namatay raw kasing hayop doon kaya raw siguro yun ang naaamoy namin. Ang sabi pa ni Lito na nagulat nga raw sila dahil nasa harap ng kanilang bahay ang patay na hayop. Katatapos nga lang daw niyang ibaon yun pero naiwan pa rin yung amoy nito. Saglit itong pumasok sa loob ng kanilang bahay para isauli ang dalang palanggana. Saglit lang yun dahil paglabas nito ay may dala ng 2 baso ng tubig. Akala ko ay iinumin yun ni Eric. Pero pinanghilamos niya ito kaya tila ba napakunot si Lito sa ginawa ng pinsan ko. Ako naman ay hindi ko yun kinuha dahil hindi naman ako nauuhaw. Tinanong ko si Lito kung anong oras ba ang alis namin bukas. Ang sabi nito ay dapat daw maaga para hindi kami abutan ng traffic sa daan. Nang makapag-usap na kami ay mabilis na rin kaming nagpaalam dito at tumango naman si Lito sa aming magpinsan. Habang naglalakad kami ay nagsalita itong si Eric. Insan, ang lansa dun di ba? Namatay na hayop nga lang kaya yun? Ewan ko rin ba? Ano kaya kung wag na tayong sumama kay Lito bukas na umuwi sa kanila? Total hindi naman natin siya ganun kakilala. Ngayon pa, insan naman. Tumuloy na tayo. Payag na nga si Itay. Ang gulo mo naman Kung sakali lang naman. Sige na, tutuloy na tayo. Basta't dalhin mo yung ipinapabaon sa ni Tiyo Badong ha. Umapir sa hangin si Eric. Tuwang-tuwa pa ito dahil nga sa wakas ay tuloy na kami sa lugar nila Lito. Nakapag-ayos na rin ako ng mga kakailanganing dalhin para bukas. Muli akong kinausap ni Lolo ukol sa pag-alis namin. Hinanap pa nga niya ang bigay niyang buto ng kalamansi sa akin. Ang bilin niya ay isuot ko daw yun at huwag sa loob lang ng bag nakalagay. Kaya kinalkal ko pang muli ang mga damit ko at sinunod si Lolo. Isinuot ko ito at natatakpan ito ng kwelyo ng aking damit. Ang sabi pa sa akin ni Lolo na kada iinit daw ito ay may aswang daw sa paligid. Di ko nga maintindihan kung paano iinit ang isang buto ng kalamansi. Tinapik ako ni Lolo sa balikat kaya tumango ako dito. Alam ko na nag-aalala ito para sa akin at maging kay Eric. Pero nakatango na kasi kami at nakakahiya naman na kay Lito. Maaga rin akong natulog para sa lakad namin bukas. Nagising na lang ako na may ingay sa labas. Katok ni Lolo ang nagpagising sa akin kaya agad akong bumangon para pagbuksan siya ng pinto. 3:00 na pala ng madaling araw. Kaya baka sina Lito at Eric na ang dumating. At hindi nga ako nagulat dahil sila na ngayon. Napansin kong hindi pa nga makatingin ng diretsyo si Lito kay Lolo. Kaya lumabas na rin ako para igawa muna sila ng kape. Pumasok si Eric sa kusina kaya tinanong ko ito kung nasaan si Lito. Ang sagot niya ay naroon daw dahil kausap ito ni Lolo. Ipinagpatuloy ko ang pagtitimpla ng kape at iniabot ko agad kay Eric ang isang tasa. Saka kami lumabas ng kusina. Naabutan nga namin na nag-uusap sina Lolo at Lito at magkatabi pa sa upuan na mahaba. Medyo ramdam ko na nahihiya pa itong si Lito kay Lolo kaya hindi ito makatingin sa kanya. Inabutan ko ito ng kape at kinuha naman niya habang si Lolo ay nakatingin pa rin kay Lito at pilit na kinikilatis itong mabuti. Sana naman ay huwag mong pababayaan ang mga apo ko doon sa lugar nyo dahil ikaw ang kasama nila doon. Wag ho kayong mag-alala, Lolo. Ako na ho ang bahala sa kanila doon. Dapat lang dahil nagtitiwala sila sa'yo. Sana ay mapagkakatiwalaan kang ang tunay. Hindi na kumibo itong si Lito.
Natawa na lang ako dahil nahihiya ito talaga kay Lolo. Nang matapos kaming makapagkape, ay iginayak ko na ang mga dadalhin ko. Panay pa ang bilin ni Lolo sa aming dalawa ni Eric. Kaya tango lang kami ng tango, pero iniintindi ko rin naman ang mga payo niya sa aming magpinsan. Hinawakan ko ang suot kong kwintas. Hindi ito alam ni Lito. Kami lang ni Eric ang nakakaalam. May naramdaman akong bahagyang init, pero ang inisip ko lang ay dahil baka sa pagkakape namin iyon. Sumakay kami ng barko patungong Aklan. May 12 oras rin ang naging biyahe naming tatlo. Pinapanood ko na lang ang pagsikat ng araw at panonood ng mga alon sa dagat. Ang tagal nun kaya naman panandalian akong pumikit para makapag-relax. Kaso, ang sama naman ng naging panaginip ko. Niluto daw kaming magpinsan ng mga tao o mga aswang sa aking panaginip. Nagulat na lang ako nang gisingin ako ni Eric. Nakatingin pa nga ang ibang pasahero sa akin dahil napasigaw ako. Hingal na hingal rin ako dahil sa takot ko. Napatingin ako kay Lito at kita ko sa mukha nito ang kalituhan. Pinagpapawisan ako kahit na ang lakas ng hangin sa biyahe. Tinanong ako ni Eric kung bakit daw ako sumisigaw. Ang sabi ko na lang ay masamang panaginip. Hindi ko na sinabi kung ano talaga dahil baka pagtawanan lang ako nito. Maloko rin kasi itong minsan. Imbis na maniwala, tatawanan ka pa. Matapos ang 12 oras na biyahe namin sa barko, ay sumakay pa kaming muli sa isang tricycle. Tinititigan pa nga kami ng tricycle driver na aming sinakyan. Nasa loob kami ni Eric at si Lito naman ay nasa likod ng mamang tsuper. Huminto ito saglit at bumaba si Lito. Hindi ko na matandaan ang dahilan kung bakit siya bumaba. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang manong na kausapin kami. Ang sabi nito ay saan daw kami pupunta dahil mukha daw kaming dayo at sinabi nga namin na sa lugar ng aming kasama. Natigilan pa ito. Sinabi rin namin na piyesta kasi doon bukas. Kaya naman, pinaunlakan namin ito sa imbitasyon. May sasabihin pa sana ang manong pero nakita nito na paparating na si Lito. Kaya tumahimik na ito agad at pinadyakan na ang makina. Tahimik ito sa biyahe at ganun din naman kami ni Eric. Pero hindi nawawala sa isipan ko ang mga pagtatanong ng lalaking ito. Hanggang sa makarating kami sa barangay nila. Pagkaabot namin ng bayad, ay mabilis nang umalis ang tricycle. Nawari ay may tinatakasan doon. Naglakad pa kami at 3 bahay pa ang aming nadaanan. Insan, sa tingin mo, ano ang ibig sabihin nung manong kanina? Parang may gusto siyang sabihin, di ba? Oo nga eh, akala ko ako lang ang may kutob. Sa tingin mo, tama bang nagpunta tayo dito? Ano yon? May sinasabi ba kayo? Ha? Wala. Ang sabi namin, ang ganda pala dito. Malayo pa ba ang bahay nyo? Malapit na. Yung pang-4 na bahay, yun na. Bilisan na lang natin. Sumunod na lang kami kay Lito dahil nagpatiunan na ito sa amin. Minasdan ko ang kabuuan ni Lito at doon ko nakita na malaki pala ang katawan niya. Huminto ito sa tapat ng isang bahay. At may lumabas doon na isang babae na palagay naming dalawa ni Eric ay nanay niya. Nagmano dito si Lito, kaya naman ginaya rin namin siya. Ipinakilala niya kami dito at tama nga ang hinala ko na nanay niya ito. Isang lalaki rin ang lumabas. Marahil ay tatay ito ni Lito. Ipinakilala kami ni Lito sa mga magulang niya at maganda naman ang pagtanggap nila sa amin ni Eric. Pinapasok kami nito sa loob ng kanilang bahay. Mayroon kaming naamoy na mabango ni Eric, kaya naman bigla kaming nakaramdam ng gutom. Ramdam ko rin na may init sa aking leeg, pero hindi ko yun pinapahalata sa lahat. Naghain ang nanay niyang si Aling Rosa ng mga pagkain. Dinuguan yun at kanin. Natakam kami ni Eric, pero bigla kong naalala ang bilin ni Lolo sa akin na huwag ko raw kalilimutan na kung hindi ako kumpirmado sa pagkain, ay patakan ko raw ng kalamansi ang pagkain. At may lalabas daw na hindi kaaya-ayang amoy at itsura ng karne. Pero ng mga sandaling iyon ay wala naman kaming dalang kalamansi, kaya nagdahilan na lang kami ni Eric. Hindi niyo ba nagustuhan ang ulam mga iho? Ho, nako hindi ho sa ganun Mang Ruben. Wala pa kasi kaming gana dahil napagod kami sa biyahe. Kain na Roy, Eric. Huwag kayong mag-alala. Malinis yan. Saka baboy yan, kaya mas masarap. Sigurado ka bang baboy ito? Baka mamaya tao ito ha?
Dinikol ko si Eric dahil sa katabilan ng dila nito. Napatingin naman ang mga magulang ni Lito kay Eric dahil sa sinabi niya, at nang makita niyang seryoso ang mga mukha nito, ay tumawa siya sabay sabing, biro lang yon. Tumawa si Eric kaya nakitawa na rin ako dito para naman akalain talaga nila na nagbibiro lang ang pinsan ko. Maging si Lito ay natawa, sabay kamot sa ulo nito at naupo sa harapan naming dalawa. Nagsalita ito tungkol sa pagkain na nakahain at sinabi nito na imposibleng maging tao yun dahil ang mga aswang lang daw ang may kakayahan na gawin yun. Kaya naman tinanong muli siya ni Eric kung aswang nga ba sila. Doon na sumagot ang tatay ni Lito. Maraming ang nagsasabi na aswang daw ang mga nakatira dito. Lahat yun ay hindi naman namin pinag-uukulan ng pansin dahil walang katotohanan ang mga bagay na yon. Nagbibiro lang ho itong pinsan ko. Mahilig ho kasing makipagkwentuhan ito sa mga matatanda sa amin. Kaya ganyan yan. Ayos lang yun, Roy. Sanay naman ako dito kay Eric. Kumain na kayo para makapagpahinga rin kayo at sasamahan ko kayong mamasyal mamaya sa labas. Hindi namin ginalaw ang mga pagkain at nagkunwaring wala pa talaga kaming gana dahil sa pagod. Patuloy na umiinit ang suot kong kwintas kaya kinukutuban ako ng malakas. Tama nga kaya na dapat ay nakinig na lang ako kay Lolo. Tuloy ay mukhang tama nga siya sa duda niya dito kay Lito. Doon ko nga lang naisip na niyaya niya kami agad kahit nakakakilala ko pa lang sa kanya. Masyado yata kasi akong nasabik na makarating sa ibang lugar kaya madali akong nayaya nito. Natapos kumain sina Lito ay nasa labas lang kami ni Eric. Nag-uusap kami na dapat ay mag-ingat kami sa lugar. Mahirap kasi at dayo lang kami doon. Maraming pwedeng mangyari. Tulad ngayon na hindi ako palagay sa sitwasyon naming magpinsan. Sumilip ako sa loob ng bahay at nakita kong nag-uusap silang pamilya. Tumingin ako sa paligid at nakita ko sa mga mata ng mga naroroong tao na parang isang masarap na pagkain kami ni Eric sa kanilang paningin. Kinalabit ko ang pinsan ko para ipakita ang mga tao sa paligid. Nakatingin kasi ang mga ito sa aming dalawa. Insan, hindi ka ba nagtataka? Tignan mo ang mga tao. Lahat sila ay nakatingin sa ating dalawa. Kanina ko pa nga sila napapansin. Bakit kaya ganyan silang makatingin? Hindi ko nga rin alam, insan. Pero isa lang ang tiyak ko. Hindi tayo ligtas dito sa lugar na to. Natahimik si Eric dahil doon. Tumingin din siya sa mga taong nasa paligid namin na nakatingin sa aming dalawa. Kinakabahan ako para sa kaligtasan naming magpinsan. Kung sana ay nakinig lang ako kay Lolo, ay malamang nawala kami sa sitwasyong ganito ngayon. Hindi nagtagal ay lumabas si Lito mula sa loob ng kanilang bahay at nakangiti ito sa amin ni Eric. Niyaya niya kaming maglibot daw sa paligid para ma-enjoy daw namin ang lugar. Sumama naman kami ng pinsan ko pero may bitbit kami. Dala ko ang tungkod na sinabi ng Lolo Andres ko habang si Eric ay may baon na punyal na nakatago sa likod ng kanyang damit. Sumama kami kay Lito. Maganda nga kung susumahin mo ang lugar, pero dahil sa kutob ko ay hindi ko magawang matuwa. Palapit kami sa matataas na kapunuan nang biglang uminit ng husto ang suot kong kwintas na mula sa buto ng kalamansi. Huminto ako kaya napatigil rin sila at tumingin sa akin. May halong pagtataka ang tingin nilang dalawa. Anong problema, Roy? May nararamdaman lang akong kakaiba. Tumigil muna kayo saglit. Ano ba yun, insan? Kinakabahan naman ako sa iyo eh. Hindi nyo ba nararamdaman? May paparating dito sa gawin natin. Napamaang sina Lito at Eric dahil sa sinabi ko at hindi nga ako nagdalawang salita dahil may sumulpot sa harapan namin na malaking baboy ramo na kulay pula. May malalaking ngipin ito at mabalahibo ang batok mula sa likod ng katawan. Napaatras si Eric, maging si Lito. Takot ang nararamdaman ko para sa aming tatlo pero hindi ako nagpatinag. Mahigpit kong hinawakan ang tungkod na may nakatagong tulis sa dulo. Hinila ni Eric ang laylayan ng aking damit at napatingin ako dito. Ang sabi nito ay umalis na kami pero sinabi ko sa kanya na huwag. Palagay ko ay may mga kasama pa ito at hindi lang iisa. Malayo na kasi kami sa kabayanan kaya alam ko na inaabangan kami nito. Nagsalita muli si Eric dahil nagtaka ito kung bakit alam kong may paparating habang si Lito ay nananatiling tahimik at kalmado. Hindi ko sinagot ang pinsan ko, bagkus ay tinignan ko lang siya
na sa tingin ko ay mauunawaan niya. Umangil ang baboy ramo, kaya napabalik ang atensyon namin dito. Takot na takot itong si Eric, kaya kinausap ko siya na manatiling kalmado para hindi maramdaman ng baboy ramo ang takot namin. Napasigaw si Eric ng walang ano-ano'y, sumugod ito sa aming tatlo. Kaya naman inalis ko ang takip ng dulo ng aking tungkod at tumambad ang tulis at talas nito. Lumukso ang baboy ramo padamba sa amin, kaya pinalihis ko si Eric. Tinamaan ito sa pigi, kaya napasigaw ang baboy ramo. Nagngalit ito at tumulo ang laway. Namumula ang mga mata nito habang balak na naman yatang lumusob. Pero hindi ako nagpadaig. Ingat ka, Roy, mukhang hindi ordinaryong baboy ramo lamang yan. Nahalata ko nga. Insan, ayos ka pa ba? Oo, Insan. Ano ba itong lugar niyo, Lito? Umuwi na nga lang tayo bukas, Insan. Yan nga rin ang naisip ko, Insan. Sumugod muli ang baboy ramo at sabay na naming pinagtulungan ito ni Lito. Lumukso itong muli sa ere, kaya inabangan ko ang paglanding niya. Naabot ko ang tiyan nito, kaya nasaksak ko siya doon. At ang pag-atake ni Lito ang hindi ko inaasahan. Pumulot ito ng malaking bato, saka pinukpok ng ubod lakas ang ulo ng baboy ramo. Napaigik na lang ang baboy ramo at napatay namin ito ni Lito. Hingal pa nga kaming dalawa ni Lito habang si Eric ay gulat pa rin sa nangyari. Tulala ito at hindi nagsasalita. Tinapik ko lang ito sa pisngi, kaya natauhan at napabaling ang mga mata nito sa akin. Tumayo ito at gulat dahil patay na ang malaking baboy ramo. Napatawa nga ito, kaya akala namin ni Lito ay nasisiraan na ng ulo. Hanep! Napatay niyo! Ang husay, Insan! Ayos ka ba? Kung hindi natin papatayin, malamang tayo ang patay ngayon. Tama si Roy. Teka nga pala, Roy. Paano mo nga pala nalaman na may paparating? Ang galing mo dun ah. Ha? Wala. Hula ko lang naman yon. At nataon naman. Tsamba kumbaga. Hindi na kumibo si Lito sa sinabi ko. Pinagmamasdan ko siya, kaya pasimple itong natawa. Niyaya na kami nitong bumalik sa bahay nila, imbis na maglibot-libot sana kami. Sumunod na lang ulit kami dito ni Eric. Puro tilamsik ng dugo ang suot kong puting damit, kaya nang makabalik kami, ay medyo nagulat pa ang nanay ni Lito. Sinabi nito ang nangyari, kaya naman nagtuloy na kami ni Eric sa aming silid. Nagsalita ang pinsan ko na kung pwedeng bukas ay umuwi na kami at pumayag naman ako dahil natatakot na rin ako. Naupo ako sa tabi niya. Saka ko inilabas ang suot kong kwentas. Nagtaka pa ito dahil sa itsura na tila raw maliit lang na buto ng kalamansi. At sinabi ko nga na buto iyon ng kalamansi. Nabigay ni Lolo sa akin. Sinabi ko rin na kaya ko naramdaman na may paparating kanina ay dahil din doon. Inilabas niya ang tansong tingga na dala rin pala niya. Ang sabi ko ay huwag niyang aalisin yun sa kanyang katawan. Nang isang katok ang narinig namin, kaya nagkatinginan pa kami saglit ni Eric. At sa huli ay binuksan ko rin ang pinto. Si Lito. Mukhang may sasabihin kaya pinatuloy ko ito. Pasensya na kayo sa nangyari. Natakot pa yata kayong dalawa dahil doon. Natakot talaga. Kaya uuwi na kami bukas din. Delikado pala dito sa lugar nyo. Bakit di mo sa amin sinabi? Hoy insan, kalma lang. Makakapag-usap naman tayo ng maayos. Maupo ka nga. Pasensya ka na Lito ha. Nabigla lang yan sa nangyari kanina. Ayos lang yon. Nahihiya nga ako sa nangyari dito eh. Bakit ka mahihiya? Wala naman nakakaalam na may ganun dito. Nawalan ito ng kibo dahil sa sinagot ko. Nag-ayos ng damit si Eric, kaya napatingin kaming dalawa doon ni Lito. Desidido na talaga itong umuwi, kaya napabuntong hininga na lang ako hanggang sa pumasok na ang tatay ni Lito doon at kinausap kami ng maayos. Ayaw nang pumayag pa ni Eric dahil sadyang natakot talaga siya sa engkwentro kanina. Tinapik ko si Eric sa balikat. Nang makalabas ang mag-ama, ang sabi ko sa kanya na ipagpabukas na lang namin yun. Kaya pansamantala itong naupo at tumingin sa akin. Dahil kahit ako man ay gusto ko na ring bumalik. Maganda pa nga ang nangyari dahil may maganda na kaming dahilan na umalis dito sa Aklan. Lumabas kami ng silid at naabutan pa namin na nag-uusap ang tatlo. Naghiwa-hiwalay lang sila nang makita kami. Kaya lumabas si Mang Ruben dahil may tatlong kalalakihan din naghihintay sa kanya doon. Nag-usap rin sila kaya naintriga ako
kung ano ang pinagbubulungan ng mga ito. Matapos ay tumingin sila sa amin na ikinatayo ng balahibo ko sa batok. Nagkakutob ako ng iba, kaya lihim kong kinalabit si Eric at sa pamamagitan ng aking mata ay itinuro ko si Mang Ruben at ang kasama nito na nakangisi habang nasa amin ang mga mata nito. Bumalik na lang kami sa silid dahil kinausap ko si Eric. Mamayang gabi aalis na tayo dito ha, kaya maghanda ka. Iba ang kutob ko sa mga aksyon nila. Akala ko ay hindi mo nahahalata. Sige, basta't magsabi ka lang insan. Basta't umakto ka lang na parang wala kang alam. Huwag kang magpapahalata. Kuha mo? Sige insan. Naghanda na kaming magpinsan sa maaaring maganap mamaya. Mukhang may hindi mangyayaring maganda. Patuloy na umiinit ang suot kong mutya. Hindi kami nakatulog ni Eric. Bagkus ay pinagpaplanuhan namin kung saan kami pupunta mamaya. Ganap nang nasa kalaliman ang gabi at tiyak kong tulog na ang lahat. Naglagay kami ni Eric ng mga unan sa katre at tinalokbungan namin ng kumot para akalain na tao ang nakahiga. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at maingat kaming lumabas mula doon. Isang anino ang napansin ko, kaya hinila ko si Eric para magtago sa malaking upuan. Sakto na patungo ito sa silid namin at binuksan niya iyon. Nang masiguro nitong marahil na naroon pa kami ni Eric, ay muli niyang isinarado ang pinto. Umalis ito at pumasok sa isang silid. Silito pala iyon. Kaya ang ginawa namin ni Eric ay mabilis na kaming tumayo para makapunta sa dulong pinto. Pero isang pagkakamali iyon. Dahil naabutan kami ng nanay ni Lito, kaya napahinto kami sa paglabas. Humarap ako dito at bakas sa mukha nito ang kakaibang ngisi. Lumapit ito kaya naman hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Hinampas ko ito sa mukha kaya ito nabuwal at nasagi ang isang babasagin na gamit na nagsanhi ng ingay. Takbo na insan! Baka mahuli pa tayo dito. Sige na! Una ka na, bilis! Sumunod ka agad ha! Mabilis akong tumakbo pasunod kay Eric habang hindi pa nakakalabas ang asawa nitong si Mang Ruben. Nagtago kami sa isang silong at dire-diretsyong tumakbo sa madilim na kalsada. Tagaktak ang pawis naming magpinsan dahil sa labis na takot at pagkalito. Hindi na namin alintana kung saan kami dadalhin ng aming mga paa. Basta't ang mahalaga ay makaalis at makalayo kami sa bahay at lugar na yon. Pinasok namin ang madilim at masukal na gubat. Isang malaking puno ang aming nakita kaya tumigil muna kami doon ni Eric. Hingal na hingal kaming dalawa dahil sa layo ng aming tinakbo. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw namin sa lugar na ito. Hawak ni Eric ang dibdib nito dahil sa labis na pagod. Ganon din naman ako. Sumandal kami sa puno at naupo dahil sa pagod. Ilang sandali pa ay may narinig kami na mga kaluskos kaya pinigilan ko ang malakas na paghinga at ganon din ang pinsan ko. Humiga kami at tinabunan ng mga tuyong dahon ang aming katawan para hindi kami makita. Dinig pa namin ang boses ni Lito, kaya nanlaki ang mga mata ko. Tama nga na plano niya ito, nayayain kami ni Eric para siguro gawing pagkain. Hanapin niyo sila, sayang naman. Malapit na ang bukang liwayway, dapat ay madala natin sila sa bahay. Kung bakit naman kasi hindi mo siniguro na sila yung nasa silid? Ayan tuloy. Pati ang nanay mo ay nasaktan. Hindi ko naman alam na nakakahalata na sila. Kayo kasi. Minuwestra ko kay Eric na huwag maingay para hindi nila kami marinig. Kaya tumango ito at pumikit. Dapat ay malampasan namin ito at makabalik ng buhay sa amin. Ilang oras pa ay tumahimik ang paligid at ang mga boses nila ay malayo na sa aming pandinig. Nauna akong tumayo para masiguro na wala na nga sila. At nang wala na akong maramdaman na pag-init ng aking mutya, ay lumakad na kami ni Eric para makalayo. Kahit na maliwanag ang buwan, ay may takot pa rin ako na baka bigla na lang may sumulpot mula sa matataas na talahib sa paligid. Nang mapasigaw si Eric dahil isang bulto ang lumabas mula sa masusukal na damuhan. Kasunod nun ay hinawakan siya sa braso. Napaupo naman ako dahil sa gulat. Natigil lang ang pagsigaw ni Eric. Nang takpan ng lalaki ang kanyang bibig. Nang magsalita ito, ay doon lang natauhan si Eric, kaya natigil ito sa pagpupumiglas. Tahimik, maririnig ka nila kung patuloy kang sisigaw. Sino ka? At bakit ka naririto sa gitna ng kakahuyan? Aswang ka rin ba? Mukha ba akong aswang? Kayo,
Bakit naririto kayo sa lugar na ito, ha? Delikado rito. At mukhang mga dayo lang kayo. Bitiwan mo nga ako. Sumunod kayo sa akin. Kung wala pa kayong mapupuntahan, tayo na habang may oras pa. Tumakbo ito kaya naman sinundan namin ang matanda na nagpakilalang Waning. Nagtaka lang ako dahil balat ng hayop ang suot niyang baluti. Marahil para hindi siya maamoy ng mga aswang sa paligid. Ilang sandali pa at nakarating na kami sa isang kubo. Madilim din ang kubo niya at puno ng bawang ang bawat sulok na bahagi. Inalis niya ang suot niyang balabal at isa pala siyang lalaking kasing edad lang din namin ni Eric. Mukha lang siyang matanda sa mga suot niyang palamuti sa katawan. Tumingin ito sa amin ni Eric saka nagpunta sa gawing lutuan nito. Kumuha ito ng 3 tasa at nagsalin ng sa tingin ko ay kape iyon. Lumapit siya at inabot sa amin ang tig-isa. Kaya naman tinanggap namin iyon ni Eric saka ito nagkwento tungkol sa bayan na aming pinanggalingan. Taga rito ka rin ba, Waning? Saka bakit dito ka nakatira sa madilim na gubat? Dahil sa isang dahilan, mga aswang ang nakatira sa bayan na pinanggalingan nyo. Napakaswerte nyong dalawa dahil nakatakas pa kayo. Alam nyo bang mamaya ang piyesta ng lugar na ito? At sa tingin ko, kayong dalawa ang bagong biktima nila. Tama nga si Lolo Andres sa kutob niya. Tungkol kay Lito, hindi lang tayo nakinig. Isa rin ako sa mga biktima dapat, pero nakatunog ako dahil sa mga kilos nila. Pareho pala tayong mga biktima. Mabuti at nakatakas rin kami ni Eric. Marami pang sinabi si Waning sa aming magpinsan, kaya naman mas lalo tuloy kaming natakot dahil sa halos lahat pala ng mga nakita namin na akala namin na tao ay mga aswang din pala na gaya ni Lito. Muntik na kaming maging dinuguan. Nang makapagpahinga kami, ay nagpasya na kaming matulog muna para may lakas kami bukas sa pag-uwi namin. Pero hindi pa man lumalapat ang likod ko sa banig, ay may kaluskos na kaming narinig, kaya tumayo ako agad at inabot ko ang aking tungkod. Ganon din si Eric na inilabas ang kanyang maliit na punyal. Lumabas din si Waning sa kanyang silid dahil sa narinig niya rin ang ingay. Kaya sumilip ito sa maliit na siwang at doon nga raw niya nakita na may mga anyong tao pero mukhang aswang. Sumilip rin ako at nagulat ako dahil sa haba ng mga ngipin nito at tumutulo rin ang kanilang laway. Naaamoy kaya kami nito? Kaya naririto sila ngayon? Bulong ko sa aking sarili. Lumagapak ang bubong kaya nagulat kaming 3. Nakatingala kami at baka lumusot bigla ang nasa bubungan. Mahirap na, baka kami maunahan. Hawak ni Waning ang tabak niya kaya kumpiyansa kami na may laban kaming 3. Dumakot ako ng abo sa kalanan at binuksan ko ang bintana sabay saboy nito sa mukha ng nakasilip na aswang. Napasigaw ito dahil nasa pulko ito sa mata. Ang dami nila kaya litong-lito itong si Eric, pero hinawakan ko siya sa braso para kumalma muna. Nakapasok ang isang aswang, kaya naman wala na akong sinayang pang oras. Sinaksak ko ito ng dulo ng aking tungkod, kaya napahinto sa balak sana na pag-atake kay Eric. Bumulagta ito sa lupa habang dilat ang mga mata niya. Ang sabi ni Waning ay maging matalas sa mga susugod pa sa amin. Sumunod ulit na pumasok ang isa, kaya naman napahiwalay sa amin itong si Waning. Hinarap ko ang isang tila lalaking aswang na gutom sa laman. Ang sabi ko kay Eric ay umayos siya para makalabas kami ng buhay dito, kaya humawak siya ng isang mahaba at makapal na kahoy. Hinampas niya ang pumasok pang isa. Nasapul niya ito sa ulo kaya sumambulat ang dugo mula sa ulo ng aswang. Insan, ingat ka! Oo, Insan. Ikaw rin. Kaya ko na to. Talasan niyo ang pakiramdam niyong dalawa. Marami pa sila. Alam namin, huwag kang mag-alala, Waning. Sabay-sabay na pumasok ang 3 pang natitirang aswang. Patuloy sa pagtulo ang kanilang mga laway na tila may mga matutulis na kukupa. Tumakbo ako palabas ng kubo para sundan ako nito at para magkaroon rin kami ng mas maluwag na galawan. At nasunod naman ang plano ko, kaya pagharap ko sa mga ito ay wala na akong sinayang pang oras. Pinalo ko sa batok ang naunang aswang na sumunod sa akin at napadapa ito dahil sa lakas nun. Pero nakatayo rin naman siya agad at sumugod muli, kaya hindi ko na napigilan pa. Isinaksak ko na ang dulo ng tungkod ko sa kanya. Sapul ito sa bibig, kaya tagos ang talim nito sa batok ng aswang. Paghugot ko rito ay tumimbuwang ito
at hindi na nakapalag pa. Patay siya habang naglalandas ang dugo sa bibig at batok niya. Nabaling lang ang atensyon ko nang sumigaw si Eric. Nakita ko itong may sugat sa braso at hirap na sa pagpigil sa katunggali niya, kaya tinakbo ko ang kinaroroonan nito at walang pagsubaling hinampas ko ang ulo ng aswang. Nang matamaan ko ito ay ubod lakas rin itong sinipa ni Eric para sumadsad sa mataas na damo. Sa gawin naman ni Juaning ay tinaga nito ang ulo ng kanyang kalaban at itinapon kung saan lang ang ulo nito. Nakatakbo ang isang aswang na natitira kaya hindi na namin nahuli pa. Kailangan na nating umalis dito. Tiyak na ituturo tayo nito kung nasaan tayo. Kaya tayo na habang may oras pa tayo. Sandali, saan naman tayo pupunta na hindi tayo matutuntun ng mga kasama niya? Hindi ba't matalas ang pang-amoy nila kaya wala rin tayong ligtas? Tama si Roy dun, Waning. Saan tayo pupunta? Ako nang bahala dun. May kukunin lang ako sa loob. Mga mahahalagang gamit na pwedeng ipanlaban sa kanila. Sandali lang. Pumasok itong muli sa loob ng kubo niya. Mga kalahating minuto lang yun at lumabas ito kaagad. May dala itong metal sa balikat niya. Goma na nakasukbit sa kabilang braso nito at ilang matatalas na patalim. Nang makuha niya ang lahat ng sinabi niyang gamit, ay nagsimula na kaming umalis. Tinahak naming muli ang maraming matatayog na puno, matitirik na daan at mabatong ilog. May isang kuweba doon at tuloy-tuloy lang na pumasok doon si Waning. Kaya napahinto muna kami ni Eric. Tila naman naramdaman iyon ng lalaki, kaya lumingon ito sa gawin naming magpinsan. Kinambatan kami nito na magpatuloy at kahit na hindi namin ito kilala, ay nagtiwala kami dahil kasama naman namin siya na nakipaglaban sa mga aswang, kaya naman mukhang hindi niya kami lolokohin. Kaya hinila ko si Eric para makapasok na rin kami sa loob ng kuweba. May kadiliman sa loob ng kuweba at nagliwanag lang ito ng sindihan ni Waning ang mga sulo na nakatusok sa bawat daan. Gumawa rin ito ng apoy para uminit ang paligid. Huwag kayong mag-alala, ligtas tayo dito. Malayo na ito sa lugar ng mga aswang at malamang ay hinahanap na nila kayo. Salamat, Waning. Kung hindi dahil sa'yo, malamang tinutugis pa rin kami ng mga aswang. Wala yun. Pag natapos to, ay makakabalik na rin ako sa amin. Isa lang din akong dayo dito. Sinama ng isang kakilala. Dahil nagtiwala, eto ako ngayon. Nanganib ang buhay. Para pa lang kami ni Eric. Hindi kasi kami nakinig sa lolo namin. Sana ay wala rin kami sa ganitong sitwasyon. Makakaalis din tayo dito, insan. Kakampi natin ang Diyos. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya natin tong tatlo. Basta't malinis ang hangarin natin. Nagkibit balikat na lang ako dahil may punto si Eric. Dapat ay malakas ang loob namin dahil walang ibang magtutulong-tulong kundi kami lang din. Tinulungan kong magsara ng malaking bato si Waning para iharang sa daan nang hindi kami maamoy ng mga aswang. Nang lumapat ang bato sa daan, ay doon lang ako nakahinga ng maayos. Alam kong ligtas na kami dito sa loob. Nakita ko ang itsura ni Eric. Bakas ang pagod at hapo dito. Nakasalampak ito sa malaking bato. Si Waning naman ay inaayos ang mga nakuhang gamit mula sa kanyang kubo. Nag-usap kami nito at ang sabi niya ay uubusin niya ang mga aswang sa lugar. Napailing ako dahil imposible ang gusto niyang mangyari. Isa pa ay 3 lang kami at marami ang mga aswang dito sa lugar. Pero mukhang sigurado na siya sa balak niyang gawin. Ikinasa niya ang isang baril. Tumayo naman si Eric at nagpunta kung nasaan kami ni Waning. Una ay ayaw niya sa plano nito pero wala nang ibang paraan pa. Hindi sila titigil hanggat may mga nabibiktima sila na gaya naming magpinsan. Sang-ayon na ako sa kanya, insan. Siguro ay dapat nga na maubos sila dahil kung hindi, mauulit lang ang ganitong senaryo. Totoo yun. Kaya tama lang na mamatay silang lahat. Walang dapat makaligtas ni isa man sa kanila. Kung ganun, paano natin sila mauubos? Tiyak na marami sila dito at buong barangay. Talo lang tayo baka imbis na mabuhay tayo ay makain pa nila ang mga laman loob natin. Hindi yan. Basta magtiwala ka sa kakayahan natin. Gagawa tayo ng mga pasabog. Dito, siguradong lasog-lasog ang mga katawan nila. Lumapit sa apoy si Waning at iniayos ang balak. Kumuha ito ng mga babasagin na bote na tila ba matagal nang inipon doon.
May 1 galon din ng mukhang gasolina ang laman. Nilagyan niya ito ng mga pabilo at pag sinindihan ay tiyak na sasabog. Tumulong na rin ako dahil tila ito ang magliligtas sa amin, bukod sa mga armas na hawak naming 3. Inabala namin ang aming mga sarili, kaya nang sumilip ako sa pinakamaliit na butas, ay maliwanag na pala. Ang sabi ni Waning ay lalabas muna siya para magmatsyag sa labas. Pinigilan pa namin siya ni Eric dahil delikado. Tiyak na nasa paligid lang ang mga aswang, kahit na maaga na at may sikat pa ang araw. Pero mapilit ito at hindi namin siya napigilan. Pinag-ingat na lang namin siya at sinabihang magbigay ng isang palatandaan kung siya ay nasa panganib. Isang malakas na pagbakal para marinig namin siya na ikinatango naman nito. Nang makalabas si Waning ay agad naming itinulak ni Eric ang malaking bato. Ingat ka kaibigan. Salamat. Babalik ako. Naway gabayan ka ng ating Diyos. Salamat sa inyo. Mag-iingat ako pangako. At kung sakali na hindi ko magawang makabalik sa loob ng 2 oras, bahala na kayo na tapusin ang lahat. Makakabalik ka kaibigan. Tumalikod na si Waning kaya tinanaw ko na lang ito ng papalayo hanggang sa mawala na ito sa aking paningin. Naghintay kami ni Eric pero sumapit na ang pagtaas ng sikat ng araw ay hindi pa rin nakakabalik si Waning. Kaya naman isinukbit ko na ang ilang pasabog at inilagay sa dala naming bag. Nagtaka pa si Eric dahil sa aking ikinikilos, kaya sinabi ko na sa kanya ang aking balak. Walang mangyayari kung maghihintay lang kami, kaya minabuti kong sundan na si Waning. Ayaw sumama ni Eric pero hindi ko siya pwedeng iwan, kaya kinumbinsi ko ito. Kahit labag pa sa kalooban nito, ay dapat kaming magpatuloy. Sabay naming itinulak ang harang at sumilip muna ako bago lumabas. Nang masiguro kong ligtas na, ay doon pa lang kami ni Eric nagsimulang maglakad, papalayo. Matalas pa rin ang aking pakiramdam at bawat kaluskos ay aking minamatyagan. Uminit ang suot kong kwintas, tanda na may paparating na kalaban, kaya hinila ko agad itong si Eric sa malaking ugat ng puno at doon kami yumukong 2. Isang malaking baboy na itim ang bumungad sa aming magpinsan. Iginayak ko ang tungkod na may tulis sa dulo, habang si Eric ay hinugot ang punyal niya sa bewang. Handa na kaming makipagtuos dito, dahil 2 naman kami ng pinsan ko. Insan, sa palagay ko ay nahuli na si Waning dahil kung nagawa niya ang balak niya ay nakabalik na yun. Yan nga din ang nasa isip ko, kaya mas kailangan niya tayo. Kung magkaganon nga, dapat ay iligtas din natin siya. Tama yun, insan. Ano pang hinihintay natin dito? Sugurin na kaya natin yung baboy na itim. Sandali lang. Pagmasdan muna natin ang galaw niya. Tapos saka tayo aatake pag may ibang nakaagaw ng pansin nito. Sumang-ayon si Eric sa sinabi ko. Kaya naghintay pa kami ng ilang sandali. At nang malapit na ito sa pwesto naming 2, ay saka ko ito nilundag para hawakan ang magkabilang tainga. Kakaiba ang aura nito. Agad sinugod ni Eric ng patalim ang baboy na itim at sinaksak niya agad sa gitnang bahagi ng puso. Bumitiw ako sa pagkakahawak dito at ilang segundo lang ay may mabilis pang paparating. Nahahawi ang mga matataas na talahib kung kaya't nagkubli kaming 2 sa katawan ng isang puno. Isang lalaki yun na sira-sira ang suot na damit, pero taglay nito ang mapupulang mata at matatalas na kuko. Palagay namin ni Eric ay isa ring aswang ito. Naglikot ang mga mata niya na wari ko'y may hinahanap sa paligid. Nanlilisik pa ang mapupula nitong mga mata. Kaya mas lalo akong nagkaroon ng kutob ay kami ng pinsan ko ang pakay nito. Tila napansin nito ang walang buhay na baboy na itim, kaya sa palagay ko ay mas lalo itong nagalit. Sumigaw siya ng nakakabingi na parang nagtatawag pa ng mga kasama. Pero ilang minuto pa ang dumaan na wala namang sumulpot, kaya naman nagpakita na ako dito. Pinipigilan pa nga ako ng pinsan ko, ngunit walang matatapos kung magtatago na lang kami. Tila hindi inaasahan ng aswang na makikita niya ako sa lugar na ito. Hindi ko muna pinalabas si Eric dahil kung madihado ako ay maaari siyang lumabas para lituhin ang aswang na ito.
Umismid ito na akala mo'y may atraso ako sa kanya. Pero laking gulat ko nang magsalita ito at mabusesan ko siya. Si Lito pala ito at tama nga na aswang talaga ang pamilya niya. Magbabayad ka sa akin, Roy, sa ginawa mo sa aking ina. Walang sino man ang maaaring manakit sa katulad namin. At kami, pwede niyong patayin? Hayop ka, aswang ka pala. Bait-baitan ka lang pala nung kaharap mo ang lolo ko. Yun pala, totoo yung hinala niya sa'yo. Duwag ka, Lito. Duwag ka. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Tanga ka kasi, Roy. Kaya mabilis kitang napasakay. Tanga ang tawag sa mga katulad mo. Nasan pala yung pinsan mong lampa? Wala na. Nakaalis na siya dito at malamang ay nasa bayan na namin yun. Hindi tanga ang tawag sa ginawa kong pagsama sa'yo dito, Lito. Ang tawag dun ay pakikisama. Hayop ka dahil hindi ka pala tao. Kaya dapat lang sa nanay mo yun. Dapat pala, tinuluyan ko na. Sumigaw ito dahil sa galit sa akin. Nainis pa nang pinagtawanan ko siya at banggitin ko ang kanyang ina. Habang si Eric naman ay naghihintay ng tamang tiyempo kung susugod na itong si Lito. At hindi nga nagparaan ng ilang minuto dahil sumugod ito sa akin. Dahil sa handa naman ako sa pag-atake nito, ay hinarap ko rin siya ng walang pag-aalinlangan at takot. Dahil alam ko, nakakampi namin ang Diyos at mas mananaig ang mabuting interes. Nakipagsabayan ako ng lakas dito at hindi ko mapaniwalaan na kaya ko pala. Marahil ay dala ng kwintas ko. Proteksyon sa lahat maging sa aswang man o mga barang at kulam. Nagpapasalamat ako sa lolo ko dahil dito. Sinipa ko ito ng todo lakas, kaya naman sumadsad siya ng ilang pulgada. Pero mukhang baliwala naman ang pagsipa ko dahil parang walang nangyari dito. Marahil ay sadya talagang malakas itong si Lito, kaya ganun. Pero hindi ako papatalo. Alam ko na may kahinaan ito at yun ang dapat kong hanapin. Kinuha ko ng mabilis ang isang bote ng pasabog. Sinindihan ko ito sa mismong harapan niya. Hindi niya inaasahan yun dahil nanlaki ang dalawang mata nito ng aking sindihan gamit ang dala kong posporo. At nang mag-apoy ito, ay umatras siya sa kako naman ibinato iyon sa kinatatayuan ni Lito. Sumabog ang pwestong yun ni Lito. Mabilis namang nakalundag ito, kaya ang inabot lang ay ang dulo ng paa niya. Nagtamo ito ng bahagyang sugat at mabilis kaming iniwan. Mabilis nang tumakas si Lito, kaya niyaya ko nang maglakad si Eric para hanapin si Waning. Alam ko na buhay pa ito at baka kailangan lang ng tulong namin ni Eric. Palagay naming dalawang magpinsan ay katanghali ang tapat na noon dahil sa tindi ng init. Malayo pa lang kami ay dinig na namin ni Eric ang mga boses. Nang hawiin ko ang matataas na damo, ay bumulaga si Waning na nakagapos habang may malaking kawas sa di kalayuan na may laman ng tubig. Insan, lagot na. Palagay ko ay iluluto si Waning. Kailangan natin siyang matulungan. Alam ko, nag-iisip nga ako, kaya huwag kang magulo dyan. Dapat ay walang makapansin sa atin mamaya. Anong balak mo? Ang dami nila. Paano mo sila malilinlang? Basta, akong bahala dyan. Makinig ka na lang. Hinintay namin na sumapit ang dilim at sakto na abala na ang lahat sa ginagawa nilang paghahanda. Naglabas ako ng 3 pasabog at sabay-sabay kong sinindihan ang mga iyon. Nasabi ko na kay Eric ang plano na oras na sumabog ang mga ito ay tumakbo siya agad para kalagan si Waning at sang-ayon naman siya. Bumilang muna ako ng 3 bago ko ihagis ang unang pasabog sa pinakamalapit na bahay. Sumabog yun at nilamon ng apoy ang bubong ng kabahayan at hudyat na doon para pakawalan ni Eric itong si Waning. Nakita kong nakalagan na niya ang magkabilang kamay ni Waning at sa isang paa. Kaya naghagis akong muli at tuluyan nang nagkagulo ang mga aswang na nag-anyong mga baboy ramo. Nagawa ni Eric ang plano. Hindi sila napansin kaya isang pasabog pa
at kitang-kita ko kung paano maubos ang ilang aswang doon. Nakita ko pa na lumabas si Lito mula sa isang bahay at sumigaw ng ubod lakas. Rinig namin ang isinisigaw ni Lito sa mga kasama niya. "Hanapin nyo!" Utos pa ni Lito, kaya yumuko kami para makalayo sa lugar saka bumalik sa kuweba. Naglagay pa kami ng mga pasabog dahil alam namin na hindi na kami talaga ligtas pa. Binalak na sana naming umalis pero nasundan nila kami at sa pagkakataong yun, mas marami na sila. "Tapos na ang maliligayang araw niyong tatlo. Dito na kayo mamamatay." "Huwag kang pakakasiguro, Lito. Tandaan mo, bilog ang mundo." "Bilog man ang mundo sa iyo, Roy. Pero sa akin, ako ang mundo." "Ubusin ang mga yan." "Insan, humanda ka. Ganun ka rin, Waning. Ito na ang huling tapatan natin." Nagsindi ako ng pasabog at ibinato ko sa mga paparating. Umiilandang ang bawat parte ng katawan ng mga aswang na ito. Kanya-kanya silang atake. Mabuti at mabilis akong kumilos. At nahuhuli ko ang bawat galaw nilang lahat. Kitang-kita ko kung papaano tumakbo ang isang aswang at lumundag patungo sa akin. Maagap ko itong nasalo at isang unday ng suntok ang ipinamalas ko sa kanya. Sumigaw si Lito dahil sa nakikitang pagkaubos ng kanyang mga kasamahan. Ilang oras pa ay dumating si Mang Ruben, ang ama ni Lito. Nagngangalit din ito at mukhang galit na galit sa naabutang labanan. May mga kasama rin itong tatlong gaya niya rin. Mahahaba ang mga buhok nito at mga nalilisik ang mga mata. May matutulis na ngipin at mabalahibo ang muka. Marami na rin ang aming napatumba at sunod-sunod rin ang nagsisilusob. Parang walang kapaguran ang mga ito dahil kung masugatan man ay mabilis rin na nakakatayo at ang bibilis pang tumakbo. Sabay na umatake ang dalawang mga kasama ni Mang Ruben. Parang mga hangin dahil sa bilis nilang kumilos. Nadamba ako nito sa dibdib, kaya nabuwal kaming pareho. Nasugatan ako sa balikat dahil sa talas ng kuko niya. Pero hindi ko yun ininda. Bagkus ay nakipagsabayan ako ng lakas para hindi niya ako lubusang masugatan. "Dito na kayo lubusang mauubos, Roy. At pag nangyari yon, isusunod ko naman ang mahal mong lolo para dun na kami maninirahan sa lugar nyo." Yun ang malabong mangyari. Dahil hindi ako papayag sa gusto mong maganap. Kayo ang mauubos at mabubura dito sa mundo. Hangal ka kung yun ang pangarap mo. Sa ating lahat, kayo ang mga hangal. Dahil kahit kailan, hindi ipapahintulot ng Diyos na kayo ang manaig dito. Dahil sa pagnanais kong makawala sa aswang na nasa aking ibabaw, ay sinuntok ko ito sa panga. Kaya tumalsik ang laway niya. Tila asido ang laway nito dahil biglang umusok ang natuluan nito. Kaya naman napatawa ng malakas si Lito dahil sa aking natuklasan. Kaya sumigaw ako sa dalawa para malaman nila nang maiwasan ang laway ng mga aswang. Mga uri ng aswang na malalakas ang mga gaya nila. Ang mga harimudon na kahit laway lang nito ay maaari kang mahawa at maging katulad nila. Nagluluwa ito ng itim na perlas at maaari ka nilang gawing isa sa kanila. Dahil dito, mga lalaking aswang nakahalintulad ng isang bangkilan. Ang kaibahan lang nila ay mga babae ang bangkilan. Yun ang tanda ko na kwento ni Lolo Andres sa akin, kaya mahigpit na pag-iingat para hindi matalsikan ng laway nito dahil delikado yun. Bumalik ako sa realidad nang marinig ko ang boses ni Lito. Nakita ko na halos paubos na ang mga kasama nila. Malalim na rin ang gabi. Kaya dapat ay doble pag-iingat pa. Nakakakilabot ang alulong ng aso na wari ba'y may babangon na mas malakas na aswang. Imbis na maubos sila ay mas lalo pa yatang dumadami ang mga sumasalakay sa amin. Mabuti na lang at may ilan pa akong pasabog na natitira, kaya ayos lang kung dumami pa sila. Ang dalawa kong kasama ay patuloy rin sa pakikipaglaban sa mga aswang na uri ng harimudon. Kaya naman nang tumakbo at sumugod itong si Ruben, ay hinarang ko siya dahil mukhang may plano itong atakihin si Eric habang hinaharap nito ang isang aswang pa. Sinalubong ko si Mang Ruben dahil desidido itong atakihin si Eric. Nagulat pa nga siya nang humarang akong bigla at hampasin ko ng tungkod. Sapol ito sa balikat,
kaya napaatras siyang biglaan. Hindi niya inaasahan na haharang ako sa harapan niya. Ako ang harapin mo, magulang na aswang. Hindi ako papayag na masaktan mo ang mga kasama ko. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nais sana ni Lito na patayin kayo, pero ang sabi ko ay huwag. Mukhang masarap kasi ang karne nyo. Kumpara sa laman mo, mas malinamnam talaga kami. Hindi gaya mo. Mapait ang laman at maitim pa. Mayabang ka. Nasa bingit na kayo ng kapahamakan. Puro ka pa kahambugan. Mamatay ka! Mabilis na umatake si Mang Ruben. Kaya naman nakipagsabayan ako sa kanya. Mabilis kong hinalimpaw ang tungkod na gamit ko dito. Kaya hindi siya nakalapit sa akin ng husto. Isa pa ay may tangan din akong maliit na punyal habang si Waning ay abot ang putok ng hawak nitong baril. Sapul ang lahat ng mga yon sa puso at noo. Kaya bulagta ang lahat ng lumalapit dito. Isang maling pagsugod ni Ruben ay mabilis kong sinaksak ito sa dibdib niya. Nagluwa siya ng dugo sa bibig habang pigil-pigil ang tungkod ko nang hindi mas lumalim ang saksak sa kanya. Pero dapat ay mamatay na sila dahil mga salot sila dito. Idiniin ko iyon kaya tumagos iyon mula sa likod niya. Nang hugutin ko ang tungkod ay napasigaw si Lito at kita ko ang pagnanais niya na patayin ako. Sumugod siya ng mabilis kaya umilag ako para hindi niya ako masakmal. Humaba pang lalo ang mga ngipin niya at sumabay pa ang lakas ng ihip ng hangin. Pero hindi ko nahahayaan pa na hindi matapos ang araw na ito na makaalis pa siya. 3 na lang sila kaya dapat ay ubusin na namin silang lahat. Naubos na ang bala ng baril ni Juaning kaya inilabas niya ang matalim niyang tabak na kumikislap ang talim sa liwanag ng buwan. Umatras pa nga ang kaharap nito dahil sa pagkakakita ng tabak niya. Habang si Eric naman ay hawak rin ang punyal niya na kasing haba ng isang braso. Insan, matatapos na ito dito. Kaya konting hinga pa. Malapit na rin ang bukang liwayway. Oo, insan. Malalampasan natin to. Makakauwi pa tayo sa atin at makakapagkwento ng mga kababalaghan na kinaharap nating dalawa dito. Ganyan nga insan. Kaya natin to. Di ba kaibigang Waning? Kaya natin to. Konting tiis na lang. Tumango silang dalawa sa akin at hinarap muli ang mga aswang na nasa aming harapang 3. Uuwi kami at ibabahagi namin ang mga naganap sa amin dito. Kaya hindi pwedeng hanggang dito na lang matatapos ang buhay ko at ni Eric. Magpapasalamat pa ako kay Lolo Andres dahil sa mga payo niya at paalala. Sumugod muli si Lito kasama ng natitira niyang mga kakampi. At muli ay sama-sama naming kinalaban ang mga ito na may pag-asa at tiwala sa aming mga sarili. Inatake ako ni Lito at hindi ko hinayaan pa na makalapit pa siya sa akin ng tuluyan. Inihalibas ko sa kanya ang aking tangan na tungkod at sapul siya sa muka. Malakas ang ginawa kong atake dito kaya naman hindi siya agad nakabangon. Sugatan ang ulo nito na ikinatuwa ko. Tuloy-tuloy lang ang atake namin. Sumasabay sa lakas ng ihip ng hangin ang kumpiyansa ko na mananalo kami kaya hindi ko na siya hinayaan pa na makabawi pa sa akin. Nang tumayo ito ay sabay kong tinuhod ang kanyang baba kaya sumadsad ito sa isang malaking puno. Bumangga ang katawan niya kaya napasigaw pa ito. Tumakbo akong matulin nang sa ganun ay hindi na ito makabawi pa. Pinulot ko agad ang malaking tipak ng bato, saka ko ipinukpok sa ulo ni Lito. At nang masaktan siya ng labis, ay saka ko pinuntirya ang puso niya, kasabay ng pag-iinit ng suot kong mutya ng kalamansi. Hindi ko na pinigil ang aking sarili. Buong pwersa kong isinaksak ang tungkod na gawa ni Lolo sa mismong puso ni Lito. Nabigla pa siya sa bilis ng aking kilos. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang mawawala, kaya katapusan mo na. Hindi! Isinagad ko na ito.
kaya tumagos sa likod niya ang dulo ng aking armas. Bulagta siya sa lupa na nakadilat pa ang mga mata. Minasdan ko ang paligid at may isa pang patakbo sana. Ngunit sinibat ko ito at sapul sa likod at nabuwal na lang basta. Nang mawalan ng hininga si Lito, ay pinuntahan namin ang barangay, saka namin inubos doon ang mga bote ng pasabog. Tiyak na walang maliligtas kahit isa doon. Usok ang sumalubong sa amin nang sumilip ang haring araw. Palagay na ang loob namin na siguradong tapos na talaga. Tapos na, insan. Makakauwi na rin tayo sa wakas. Oo, insan. Tapos na. Ikaw, kaibigan, saan ang destinasyon mo? Sa paanan ng bundok. Sanay na ako dito, kaya maraming salamat sa inyong dalawa. Napapailing na lang ako kada maaalala ko ang mga nangyari sa amin ni Eric. Naroon na kinagalitan kami ni Lolo at Tiyo Badong, pero ayos lang dahil natuto naman kaming dalawa. Alam ko na ngayon kung paano kumilatis ng tao. Dapat ay huwag magtiwala kaagad sa mga nakikilala. Maging mapanuri sa lahat ng bagay dahil baka yun pa ang dahilan ng iyong kapahamakan. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kakilabot. Sana po ay may napulot tayong aral sa ating kwento. At sana po sa mga baguhang nakikinig po sa ating channel ay huwag po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-like. Malaking tulong po yan para mapalago pa po natin ang ating channel at makapaghatid pa po ako ng mas maraming kwento. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscriber at mga silent listener. Shoutout din po kina Nida Kiambao from Kuwait, Pedro Mamon, Bioli Liharso from Cavite, Carmelita Pruna from Dubai, Miriam Laibelt, Tita Sareno, Jedilyn Mangublanan, Leo Daban. Matagal ko ding hindi nababasa ang comment nyo, sir. Welcome back, Sir Leo. Emmanuel Escobel from Laguna, Elsa Gonzalez from China, Ellen Kiano, Rigidor V. Tade, Rosie Di Mesa, Jessie Butron, and Joel Di Guzman. Marami pong salamat sa inyo, mga kakilabot, sa walang sawa nyo pong pagsuporta sa ating channel. Kita-kits po sa susunod na kwento. God bless po sa lahat.